pagmamahal ng mga Manileño sa akin. Sobrang napapamahal na ako sa mga kababayan ko lalo, halos araw-araw. Ay, Nay! Yan, yung mga lola't lola natin. Pinagdadasal ako araw-araw, pag nakikita ko, yung iba umiiyak. Kaya ako lalong ginaganahan, lalo kung gusto nga talagang itodo yung tulong. So, Mayor! Mayor! hello. Ito, nandito tayo ngayon sa Tondo at mamaya meron naman tayong konting pagtitipon dito. Inuna ko muna itong liga ng mga bata. Ano mensahe mo sa mga kabataan na warm up pag-welcome nila sa iyo ngayon? Mga kabataan naman, laging excited yan pag nakikita tayo. Nandito lang para magbigay tayo ng konting support, inspirasyon sa kanila. Nakikita doon nila ako sa TV, tumutulong, nandun sa Nazareno, bibigay ng mga livelihood at mga negosyo sa mga iba't ibang mga kababayan natin sa Pilipinas. So, sabi ko, paglaki nyo, tumulong din kayo tapos mag-aaral din na mabuti. Ganun lang, puro ganun lang. Bago naman, Mayor! Nung kaedad mo sila, SB, sino yung tinitingala mo ng mga panahon? Pareho lang nila, nagbabasketball lang din ako sa labas ng bahay namin, mga ligang ganito, sa kanto, araw-araw, puro basketball lang ako noon, pero ang tinitingala ko lang noon ng magulang ko kasi sila lang nakikita ako nagtatrabaho noon, wala pang social media noon, hindi ako masyadong nakakapanood ng television. Lagi ako nasa labas, ang nakikita ko lang na nagsisipag sa amin yung magulang ko, kaya nga doon lang din ako nakinig. Sabi ng magulang ko, wala silang ipapamana sa akin kundi pag-aaral. Sinikap ko talagang mag-aral na mabuti hanggang maging valedictorian ako, hanggang makapasa ako sa UP Diliman, naging civil engineer ako. Yun yung ginamit ko para mayangat yung sarili ko sa kahirapan. So, ano yung gusto niyo matutunan ng mga kabataan sa inyo na gusto na Ngayon. pwede nilang madala sa paglaki nila? Lagi ko sinasabi, mag-aral sila na mabuti, tapos mangarap sila. Kasi doon nag-uumpisa yun pag may pangarap ka, may goal ka, may gusto kang makamit sa buhay, gagawin mo lahat para makuha yun. So, yun lang lagi sinasabi, mangarap ka, tapos pagsikapan mo, siyempre gamitan mo ng pag-aaral, gamitan mo ng diskarte sa buhay, at yun nga, at dasal sa Diyos, at tiwala sa sarili hanggang makuha mo yung mga pangarap mo para sa sayo at sa pamilya mo. Sa mensahe mo kay former Mayor Isko, birthday pa lang sa past day. Happy birthday sa'yo, happy birthday. I wish you good health and sana maging maganda ang takbo ng kampanya natin ngayon. Matigil yung mga siraan, matigil yung mga fake news kasi sa social media, grabe. Halos araw-araw may bagong black propaganda sa atin. Paninira, ng mga sabi ko nga, ginagawa ko lang puro tulong, puro pagbibigay ng kabuhayan sa mga kapuspalad, pagbibigay ng masasarap na ayuda, pagbibigay ng libreng ospital, pang-ospital, libreng gamot, libreng tulong medikal. Hindi ko alam bakit nila minamasama, bakit ginagawa ng maling mga storya. Yung sinabi ko, magdadala tayo ng maraming negosyo rito sa Maynila dahil negosyante ako. Pinasasama rin na puro negosyo ko daw dadalhin. Tapos ko naman. Hindi ko alam bakit ganon. Tapos sa mga senior, bibigyan ko ng 2,000 allowance buwan-buwan kumpara sa 500 na natatanggap nila. Masamain mo yun. 2,000, napakalaking tulong yan sa mga senior Diba? Kulang na kulang po 500. Ngayon nga, gagawin nga 1K dahil nga sa ginawa natin na 2,000, sinampulan ko kasi sa Sampaloc, namigay na rin po ako ng 2,000 sa mga seniors natin doon. Ngayon, nung namigay tayo niyan at talagang kumakalat na gagawin natin 2,000 buwan-buwan yung mga allowance nila, yung City Hall nagtaas na. Ginawa na pong 1,000. So, yan po yung mga ginagawa ko. Tinataas natin yung standards dito sa Maynila. Ngayon, nagbibigay tayo ng masasarap na ayuda. Kailangan magbigay ka na rin masasarap na ayuda. Tinaasan natin yung allowance ng seniors. Tinaasan na rin nila. Nagbigay na tayo ng mga tulong medikal, mga SB Mobile Clinic. Sabi nila, maggagawa rin sila ng mga mobile clinics nila. So, ito po yung hangarin ko itaas yung kalidad ng serbisyo para yun ang sundan. Yun ang sundan ng mga namumuno, yun ang sundan kung sino man yung susunod na mamumuno. Kaya nga po ako ginagawa ko ngayon pa lang katulad nung ngayon kaka-groundbreaking lang nung malapit nang itayo na
dialysis sa diagnostic center. Lahat ho ng ginagawa ko galing sa sariling pera. So, kung kaya kong gawin sa sarili kong kakayanan, dapat kaya rin ng ibang tumatakbo. Yun lang naman ang hamon ko eh. Gumamit kayo ng sarili nyong pera. Huwag nyong gamitin yung mga pinagawa nyo dati na pera naman ng taong bayan. Diba? Inutang nyo na nga, binenta nyo na yung ari-arian ng Maynila, wala na kayo halos tinira. Tapos ipapamukha nyo pa na yung mga ginawa ninyo, para sa mga tao, para tayong ginisa sa sarili nating mantika eh. Di ba? Pinagawa, inutang mo, binenta mo, tapos yung pinampagawa mo, ipapamukha mo pa sa mga tao. Mali po yun. Kung sarili mong pera yung ginamit mo, pwede yun. Pero kung pera din ng taong bayan, nabaon pa sa utang, ngayon wala nang, hindi ko alam kung paano mo mabayaran yan at paano babawiin yung mga ari-arian na binenta mo. Ilang doon na New York para sa marathon? Next week po. Next week. Next week, punta na po New York para tumakbo sa New York Marathon. Kaming dalawa po ni Rian. Kumusta ang preparation? Part ka ito ng workout mo. Actually, part na to, yun yung medyo mainit. Nakiki-basketball tayo minsan. Puno po ang schedule natin araw-araw. Yun, nakikisalamuha tayo sa mga tao. Lumalakas ang resistensya natin kasi araw-araw naman tayo nagsisipag. Parang training na rin. Pero minsan, pag may mga bakanting oras, tumatakbo po kami ni Rian. Talagang part ng lifestyle ko SB na kahit sobrang busy, you find time for your health and fitness. Yes, kasi pinapakita natin na kung kaya mo magkaroon ng disiplina sa katawan, sa goals mo, kaya mong gawin yan sa ibang mga bagay sa buhay mo. Kaya ganun naman yun in any field. Mapa-politika, mapa-public service, mapa-negosyo, mapa-relationship. Kung successful ka sa isang bagay at kaya mong gawin na successful sa isang bagay, magkaroon ng disiplina, talagang paghusayan, magkaroon ng focus, kaya mong abutin kahit ano. Yun yung pinapakita natin, kaya ginagawa natin yung iba't ibang bagay na ginagawa natin. Saan sabihin to mo? Sige. Birthday Wish, lagi namang good health and pagpalain ng Panginoon, sabihan natin yung gumawa na mabuti. Yun na lang, gumawa tayo na mabuti sa mga tao. Ayun sir, ano po ang Christmas wish niyo? Christmas, Christmas wish niyo po? alam mo yung wish ko simula bata ako, love, peace and prosperity sa buong mundo. Simula bata ako yun lang. Paulit-ulit, wala akong wish sa sarili ko. Ang wish ko lagi para sa ibang tao. SB ko may Regalo. Yung pagkapanalo ko para sa taong bayan kasi ang panalo ko ay panalo ng taong bayan, panalo ng bawat Manileño. Saan nagpaano para sa Will to Win? Break ka muna. Break ka. Ay, oo, kasi nangangampanya na po tayo, nag-file na tayo ng COC. Medyo mahirap po yung may show ka araw-araw. Medyo ilalaan ko po yung oras ko sa mga Manileño, maraming hindi ng tulong. Kahapon, nasa Delpan Evacuation Center yung mga mobile clinics natin, yung mga mobile kitchen natin. Alam niyo po, kahit hindi ako umiikot, lahat ho ng serbisyo ng Team SBI umiikot sa buong Maynila. District 1 hanggang District 6. Mga mobile botika, SB Mobile Clinic, mobile kitchen, lahat po yan umiikot. Lalo na yung mga kabuhayan. Kanina, kaka-announce ko lang po, mamimigay na naman kami ng sangkatutak na mga kabuhayan package sa Monday. So kung pwede kayo pumunta, namimili na ho kami ng mga kababayan natin na pagbibigyan na naman ng mga livelihood at kabuhayan. Franchise business para sa lahat. Kasi po, minamalay nila yung ginagawa ko, puro lang daw ako ayuda. So sabi ko sa tagal kong nagsishow sa Dear SB, puro kabuhayan yun eh. Puro pangmatagalang tulong yung ginagawa ko. So ito po, pagpapatuloy lang yung ginagawa kong pagbibigay ng kabuhayan. Kaya nga po sa Monday, mamimigay na naman tayo ng sangkatutak na negosyo para sa mga Manileño. Opo. Actually, yung pagtakbo ko sa New York, for charity din yun. May papaoperahan kaming mga kabataan na may cleft palate. I'm part of the Smile Train team. Last year, sa London Marathon, tumakbo rin ako. Nagpa-opera kami ng more than 100 kids. So this time, dalawa kami ni Rian, nakapag-raise na kami ng malaking fund, pampa-opera ulit ng lagpasandaang mga kabataan sa cleft palate nila. So, hindi lang pagbibigay ng inspirasyon, hindi lang pang sariling health, pero tulong rin sa mga kababayan natin, lalo sa mga kabataan may cleft palate.
all sa stay sa ako. Kahit wala po ako, tuloy-tuloy yung pagtulong. Yung mga pagkain natin, mga libreng sakay. Actually nga po ngayon, Sabado, papalabas po sa Dear SB yung mga natulungan natin na nakatira ho sa Manila North Cemetery. Mamaya po yan ipapalabas, binigyan natin sila ng mga kabuhayan, negosyo. Kasi ang pinagkakakitaan lang nila doon ay paglilinis sa mga puntod. Tayo as negosyante, yan ang advocacy natin. Nagbigay na ako sa kanila ng kabuhayan. Mamaya po sa Dear SB. Ito po yung mga 20 plus years o 30 years lang nakatira sa loob ng Manila North Cemetery na hindi nabigyan ng pansin. Nung pumunta ho kami doon at nagbigay kami ng masasarap na ayuda, sila po yung mga lumapit sa akin at humingi ng kabuhayan, kaya binigyan ko po silang kabuhayan. Mamaya po yan, ipapalabas sa Dear SB sa GMA. Sobrang hirap na yung Maynila eh. Alam nyo, kung makikita mo lang yung kalagayan ng mga kababayan natin, sa Maynila, sa pinakamahirap na syudad sa buong Pilipinas. Kahit ikaw, isang capital, pero nandito yung mga pinakamahihirap. Walang ibang ginawa, kundi humingi ng tulong sa akin, panggamot, pang-hospital, pang-pagkain. Kawawa na po eh. Kung walang titindig, wala nang mangyayari. They've been ruling Manila, itong mga Goliaths na to, has been there for more than 20 years, magti-25 years na. Wala pong na-improve, lalong lumala, lalong dumami yung mahihirap. So kung walang magbabago sa pamumuno, walang magbabago sa Manila. Ako po, in-offer ko lang yung sarili ko, kapalaran ko, experience ko po sa pagnenegosyo, sa pag-angat ko sa sarili ko, pag-angat ko sa buhay na maraming tao. Yan lang naman yung gusto kong dalhin sa Maynila para matulungan ko mabago yung mga buhay ng mga Manileño eh. Sabi ko lagi, tutulungan ko silang tulungan ang sarili nila. Gaya ng storya ng aking tagumpay, gusto kong magtagumpay yung kwento ng bawat Manileño. Halimbawa sa Pasig, sinusulong yung transparency. Ikaw, ano yung gusto mo maging tatag? Ay, kasama po yan. Lagi ko pong sinasabi, ang ating plataforma ay libreng healthcare o kalusugan, pampahospital, libreng gamot, 2,000 monthly allowance sa mga senior citizen at PWD, transparency sa lahat ng proyekto, kasi itigil na natin yung korupsyon, kasi sa lahat ng project, nandyan ang korupsyon, nandyan yung SOP, gagawin natin open bidding yan, ilalabas natin yung magkano yung kontrata, sino po ang contractor, magkano ang ginastos, ipapalabas natin yan. Actually nga, babawasan natin yung ibang proyekto na maraming korupsyon. Ilalagay natin yan sa tulong direkta sa tao. Yung mga allowances, yung mga kabuhayan. Yan yung importante. Hanggat di mo sila bibigyan ng trabaho, kabuhayan, walang magbabago sa buhay ng mga tao. Kung puro ka lang ayuda, katulad ng ginawa nila. Kaya daw nila binenta yung iba't ibang ari-arian like Divisoria, Harrison Plaza, City Colleges of Manila. Umutang sila ng almost 20 billion dahil lang daw sa ayuda. Anong nabagong buhay dyan? Tanong ko, ilang beses na kayo nakakuha ng ayuda? Isang beses. Yun na yun? Kung i-divide mo yung billion-billion sa population ng Maynila, dapat ang isang tao nakakuha, kulang-kulang 150,000. Ay, yung nakuha mo bang ayuda, halagang 150,000? Ha? Di ba? Wala pa nga siguro 1,000. Hindi ko alam. Isang beses ka lang nakakuha. Di ba? Kanay. Oh, paano mo sasabihin hindi namin kayo ginutom? Yung isang beses lang nagbigay ng ayuda, hindi mo na ginutom yung Maynila. Napaka haba. Bukod po doon, nung pandemya, halos lahat po ng tao noon namigay ng ayuda eh. Yung Quezon City namigay ng ayuda. Makati namigay ng ayuda. Pasig, Mayor Vico namigay ng ayuda. May binenta ba silang ari-arian nila ng bilyon-bilyon? Wala naman. Umutang ba sila ng bilyon-bilyon? Hindi rin. Anong ginawa nila? Nag-reallocate lang ng pondo. Yung dapat para sa proyektong to, ibigay natin sa tao. Ganun lang po kasimple. Hindi ko alam bakit pinakon sa utang yung Maynila at binenta yung mga ari-arian para daw may pangayuda sa inyo. Na isang beses mo lang natanggap. Ito, Wala po mga parang sila, tapos sarating kami doon. Wala daw pong pondo. Baka po yan. pero, Nay, alam mo ba na umutang ng bilyon-bilyon at nagbenta ng arian ng bilyon-bilyon para daw pambili ng ayuda. Oh, so,
Yan po ang hindi alam ng mga kababayan natin. Yan ang hindi alam ng mga tao. Dali kasi mangutos sa, sa social media, sa mga patawag, yung sasabihin, hindi kayo nagutom, binigyan ko kayo ng ayuda. Pero kung tatanungin mo yung mga tao, wala naman natanggap. Kung nakatanggap isang beses, yun yung bilyon-bilyon. Ako namigay ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hanggang Dubai, namigay kami ng ayuda. So, wala namang inutang, galing sa sariling pera. Hindi pwede yun Kailangan may explanation. Saan napunta yung pera? Saan napunta yung dapat na 130,000 para sa isang Manileño? Bilyon-bilyon yun, i-divide nyo. Diba? So yung 1K na... Saan napunta? Sa kanila. So yung 1K na monthly allowance sa seniors, kulang yun? Yung 1K? Ay, pag 1K ang allowance nyo, kulang ba? Pwede na pagpili ng kape? Yung 1,000, totoo lang, yung 500 pa isa. Ay, hindi po. Gagawin daw 1,000. Hindi rin po. Pwede naman 2,000. Pwede na po. Okay na po yan. So- Kailangan bago na ang ngayon natin. So, ako po, yan ang narinig ko sa kanila. Narinig ko lang yung boses sa Manileño. Hindi naman sa akin galing yan Sa pag-iikot ko yan. Sabi ko nga, sila rin yung nag-udyok sa akin na, Sam, tulungan mo kami. Wala na kami 20 years, 25 years lang namumuno. Wala na bago sa buhay namin. Diba? Kung patuloy na mangyayari yan, ano pang mangyayari sa Maynila? Diba? Ako po yung bilis ng Panginoon with the resources, with the skills, business acumen. Kapag-aral naman tayo sa UP Diliman, Valedictorian, konting pag-iisip tayo. At ang pinaka-importante po, yung malinis na hangarin. Kasi maraming magagaling magsalita. Pero kung minasa loob mo naman, ikinain ka na ng sistema, wala na akong mangyayari sa Maynila. Failure pa rin po kayo. SB, game ka bakit na nag-organize ng debate kay sila Mayor Nando Gusto? So, sobrang okay po ako kasi wala naman ako dapat na-explain. Ang mas maraming kailangan explain, sila po Sila yung gumastos ng kaban ng Maynila, sila gumastos ng bilyon-bilyon. Sila mag-explain saan napunta yung mga binenta nilang ari-arian, yung mga inutang nilang bilyon-bilyon. Sila dapat mag-explain. Ako po, ang ginagawa ko lang, pinapakita ko ano yung mga dapat gawin. Magbigay ng trabaho at kabuhayan, tulungan yung mga senior citizen at PWD, magbigay ng libreng pang-hospital, pang-pagamot, libreng maintenance, medicine, at allowance sa mga kababayan natin. Diba? Yan ang ginagawa ko magbigay ng mga serbisyo diretso sa tao. Yan po ang gusto kong gawin. So, anytime, pwede kami magdebate. UP graduate tayo. I've been debating since high school. Wala pong problema yan. Tsaka pag wala kang tinatago, hindi ka matatakot mag-debate. Gina G sa SB. Gina GGB. Ano pa pakiramdam na tinatawag na kayo ng ilang Manileño na Mayor SB? Still a humbling experience for me. Pero hanggang di pa tapos po yung eleksyon, syempre, you can't assume anything. Nandito lang ako as SB, as Kuya SB for some. Yun lang, gagawin ko lahat, magsisipag ako hanggang yun nga, mangyari yung mga dapat mangyari para sa Manileño. Kapag nanalo kayo, ano una yung gagawin ninyo? Unang gagawin, Unang proyekto. unang proyekto, lahat ng ospital sa Maynila, dadagdagan natin sa katutak na doktor, Bawat barangay. nurses, lahat po yung pupunuin natin para lahat ng mga Manileño wala nang matatanggihan sa mga ospital, wala nang mamamatayan kasi yan yung pinakaunang ni-request talaga sa akin ng mga lola at lola ko, ng mga may sakit. So, yung pangkalusugan nila yung pinakauna. Lahat ng ospital dadagdagan natin ng lahat ng personnel, asikasuhin lahat ng may sakit sa Maynila, libreng gamot. Pagkatapos nun, yung 2,000 na monthly allowance ng lahat ng mga kababayan ko na PWD tsaka mga senior citizens. Yan po ang mga unahin natin. Sir, since sobrang busy niyo po ng schedule niyo, ano po yung isa pong advice sa inyo ni Rian? Paalala. Ano lang naman, just keep doing what I'm doing. Huwag magpa-distract sa mga bashers, sa mga fake news. Bugbog na po sa social media. Kaya minsan nasasaktan ako, pero sabi niya, tuloy mo lang yung ginagawa mong mabuti. Hanggat ginagawa mo yung tama at mabuti, hindi
hindi magmamatter lahat ng mga negatibong yan. So, yun lang naman yung advice niya sa akin. At nakakatulong talaga siya kasi minsan nasasaktan ako eh. Gagawa ka na mabuti, tapos imamalain ka nila na masama kang tao. Sabi ko nga eh, kung sino man kayo gumagawa ng mga kasamaan, mga fake news, isipin nyo, yung pinagtatanggol nyo mga mamumuno, eh, may mga anak din kayo, may mga kamag-anak kayo, sila rin ang makakaranas ng naranasan ng mga Manileño. So kung gusto nyo kung kayo, kontento na kayo sa buhay nyo, sa buhay ng mga anak ninyo, sige tuloy nyo yan. Pero kung gusto nyo ng pagbabago, eh, tigil nyo na po yung ginagawa ninyo. Ano po sinasabi ni Rian kapag may mga naninira sa inyo? Ha? Ano reaction ni Rian kapag may naninira sa inyo? Yun nga, minsan sabi ko, ba't ganito? Tumutulong ka na nga, gumagawa ka na mabuti, sisiraan ka pa, pasasamain ka. Sabi niya, huwag mo nang pansinin. Kasi sabi niya, wala na tayong magagawa dyan. Eh, may mga ganyang klaseng tao talaga. At patuloy lang yung mga ginagawa mong kabutihan at pagtulong. Kaya ngayon, namimigay kami ng mas marami pang mga kabuhayan, mas marami pang businesses sa mga kababayan natin. Actually, mas ginaganaan pa kami lalong tumulong. Lalo nyo kaming ganyanin, lalo namin ipoprove sa inyo, lalo kong bibigay lahat sa Manileño. Lahat ng mga trabaho, kabuhayan, pagtulong sa ospital, libreng gamot, lahat ng servisyo ginagawa ko ngayon, mas padadamihin pa natin, mas dadagdagan pa natin. Thank you. Thank you so much. Thank you.